Pulsar guys. Sobrang test drive. Kailangan na mamanubay mo, manibelo mo na. Good morning guys! It's Friday today. Papunta tayo ngayon sa KTM Philippines under Tri Motors. Naimbitahan tayo para sa kanilang open forum sa mga big bike owners. Hindi ko lang alam kung ano yung ating magiging agenda for today, pero ang sabi nila, meron tayong forum and meron tayong test drive. So enjoy lang natin ang araw na to. Ang sabi ni Sir Meng is 9 to 3 p.m. today. So sana mas maaga tayo makauwi para mas maraming time, di ba? Alright, see you guys sa daan. Update. Bakit nga ba nag-invite si Tri Motors? Actually, naging active na sila ngayon nung hinandle na nila yung KTM this year, 2026. Sa mga hindi nakakaalam guys, bigyan ko kayo ng konting idea ha. Pumasok ang KTM sa Pilipinas year 2017. Pinasok sila dito ng Ayala Group. Nakipag-tie up sila sa KTM Austria. And then later on, dumating dito yung mga KTM motorcycles. Sila din ang nagtayo ng malaking planta dito sa Laguna. Nagmura yung KTM during that year, I think 2018 or late 2017 na yun. Naging exporter na rin kasi tayo ng mga KTM motorcycles all over Asia. So ganun yung naging takbo nung 2017. 2020 nag-start na bumuo ng mga big bikes ang ating KTM sa Laguna. Ito yung mga 70 series, yung Duke 790, 790 Adventure S and 790 Adventure R. Halos lahat ng 790 bikes na nandito sa Pilipinas is made in the Philippines. Kung yung start ng serial number nyo is PA, so ibig sabihin nun, made in the Philippines siya. And dumating yung 2024 guys, binitawan ng Ayala Group si KTM. So di ba nakakalungkot naman guys. And then tinake over siya ni Lucky Mappy. Wala ako masyadong alam na information about Lucky Mappy, pero hindi sila naging active. Natatandaan ko lang, nagkaroon ng launching during Makina Moto na sila na yung may na nag-handle. And then after nun, wala na naging ingay. Year 2026, siguro mga late 2025 to guys. Lahat naman tayo ang KTM lovers, alam natin na nagka-problema si KTM globally. So nagkaroon siya ng maraming utang sa hindi alam na dahilan. Parang nabasa ko nun dahil sa mga expenses eh. Kaya nabuon sila sa utang. And then yung production nila masyadong mababa. So that time, pumasok naman si Bajaj. Syempre familiar naman tayo kay Bajaj. Si Bajaj is an Indian company na gumagawa din ng mga motorcycles. Siguro mga 3/4 or half of KTM binili niya para maging stable ulit si KTM. Ayun na nga, pumasok si Baja sa mundo ni KTM. And then year 2026, ang naging handler na ng KTM Philippines is si Tri Motors Technology Corporation. So yan yung pupuntahan natin ngayon guys, sa Muntinlupa. Dito yung kanilang headquarters. In-invite nila tayo para sa open forum. Hindi ko na alam yung mga susunod na mangyayari, pero excited din ako. Sobrang ligalig na ni KTM ngayon. Kaliwat kanan yung mga nagiging event niya. Nagtitipon-tipon na yung mga KTM users from Duke 200 pataas, di ba? Ang saya, ang dami pala natin. So yun guys, update ko kayo. Nasa sukat na tayo. Paglapas lang daw ng sukat, and then daan service road na yun. Pinayagan naman nila ako na mag-take ng video. So yun, tingnan natin yung mangyayari for today. Alright guys, update ko kayo. Nandito na nga tayo sa sukat exit guys. Paglagpas nyo ng sukat exit,
kakaliwa lang tayo dito and then papasok tayo ng service road. Ang pinaka pinpoint natin guys is kung lagi kayo dumadaan ng expressway is yung Kawasaki. So pagdating sa Kawasaki, nandun si Tri-Motors sa likod. So ayun na nga guys, medyo stall ako. Medyo mahirap lang yung pagpunta. Dito sa Tri-Motors. So hindi natin alam kung saan ang daanan. Ituturo sila dito na motor lang daw ang kasya. Yun, baka yun na yun. Okay guys, so dumating na tayo dito sa Tri-Motors sa Muntinlupa. Medyo mahirap lang siyang hanapin. Yung parkingan natin, sir. Apo. Dolo, kayo makikita mo yung may mga nanonood eh. Okay po. So, may gwardiya naman. Sige po. Sir, may speed limit tayo. Apo. Thank you, sir. Thank you po. So pasok na tayo guys dito. Dito na tayo sa loob ng Badja. Dulo, kaliwa. Sir! Kakaligaw pala! Okay, ayun. Guys. Boss Bob. So nandito na nga tayo guys. Ito si Sir Ming. Magsisimula ng ating exam. Sir, shout out. Nagluho ko sa Pasay. Dami oh. Yun guys, papunta kami sa test ride. I love the Baha. Yun. Baha daw lagi kasi sa Pilipinas. Baha Tri-Motors. Okay guys, so yung mga ano tawag dito, e-trike. Ay hindi, kasi may mga gasto eh. Ayan, ang dami. Warehouse to ng mga tricycles. So eto guys, yung mga ito-test drive natin na mga unit. Puro siya Badja. Ito, ganda oh. Pulsar. Ayan guys, yung ito test drive. Good afternoon everyone. So Miss Abby is a lady instructor. So siya yung magbibigay sa atin ng tips sa pagra-ride. Para at least Para malaman lang- ninyo kung ano yung mga do's and don'ts. Basic lang. Yung iba naman ang ginagawa, nakahawak sa lever kahit di naman namin mereno. Okay? Tapos iba naman, yung paa, tiptoe. Pwede naman talagang mag-tiptoe. Pero, most likely, ginagamit yung tiptoe kapag nag-MX tayo.
Okay? Pero pag kayo ay typical rider, kalsada, kailangan nakadikit ang paa sa makina. Isa pang problema ng rider, madalas, tuwid na tuwid, diretso ang kamay. So, meron kasing form ang isang motorcycle. May iba nakayuko. Yes, kapag sports bike yung gamit mo. Pero kung ikaw ay naka-naked, adventure, kailangan relax lang yung katawan. So, paano natin malalaman kung relax yung katawan natin? Okay? Kailangan nakakapag-maneuver ka ng maayos. Paano po yung tamang maneuvering? Okay? Tamang maneuvering, kailangan na ma-maneuver mo, manibelo mo nang hindi na gumagalaw yung katawan. Iba kasi ganito mag-maneuver. Masama mo yung buong katawan. Kailangan, ganito lang siya. Relax lang. Okay, paano po makuha? Galing sa bewang, letter C, hawak sa manibela. Para po ang siko ay naka letter C din. Okay, kapag diretso kasi yan, ang maneuver mo ganito. Okay, bakit po dinidiscuss to? Para kasi magte-test ride activity kayo. Kung mali yung form nyo or improper yung posture nyo, sasabihin nyo po sa amin, ay, parang tigas ng suspension, parang hirap i-maneuver ng motor ng Bajaj. So, ganun po siya. Okay? So, ano pa ang tips natin? Look where you want to go. Kapag nakatingin ka kung saan-saan, mangyayari sa'yo, out of balance, hindi mo alam kung saan ka talaga liliko. It's course. Nakalagay dyan yung stance, yung presence, yung build, yung finish, yung design, yung appeal. Hindi nyo muna siya sasakyan. So, ano muna yung expectation nyo? Say, for example, ay, si Pulsar 160, ano siya, parang maganda to, parang fit na fit to sa akin ah. So, lagay nyo, ang highest po is 5, lowest is 1. Uy, ang bilis naman. Bakit natin dito? Ano ha? Kayo ha? POV yan siya. POV. Oo, kayo ha? Ano po, kailangan po natin Libre na yung mga gloves dito. Pwede na yung iuwi after. Yung elbow. elbow Kapag tsaka gano'n, full i-drag gloves kayo dyan po. eh. Okay. Gear up, gear up. Dami yung nagigil. First form. First four. Tapos Tagaytay. Ganda ng tunog ah. Alright, game na sila guys. Ang first batch. Diretso po. Turn, lalo. Ganda ng tunog, no? Alright, game na for test riding. Nice. Suabe. Ito yung bagong Pulsar guys. Sobrang pogi. Medyo mainit lang dito guys, pero nasusulit natin yung test drive. At the test drive natin is 4 na motor. Tayo naman guys ang magte-test ride. 160. Alright. Uy! Okay ito ah. Paano ba siya? Gorge. So, simulan na natin. Woy! Sobrang lakas nito, guys. Wala nga pala siyang quick shift. Alright.
saglit. Ikot tayo dito guys. Kahit hindi mabilis. Nice one. Sobrang gaan niya. Ano to? Pulsar. Grabe ang gaan. Sobrang gaan niya dalhin. Yun nga lang pag bigla mo siya hinikot, tutumba ka. Ay. Kailangan natin matuto ng ganito. Next bike natin, itong NS ng Pulsar. Grabe, lakas din. So dahan-dahan lang tayo sa twisties. Yun, nice. Next. May bitin ka lang talaga dito guys. Sa test drive kasi masyado maiksi. Pero okay na rin, at least masubukan mo yung takbo niya. Pantay ng mga ganitong tunog ng makina eh. Yung mga parang nasisirang, nag-uuntog ang mga alright, umuulan na guys. Silong muna natin tong motor. Nice one. Ganda guys oh. TFT na siya. Uy, lakas ng hatak. Uy, mukha pala may quick shift na siya. Ang angas guys. Hindi na kayo mahirapan. Tsaka mas mabilis siyang iikot-ikot. Nice. One more ikot. Mabibitin ka lang talaga. Grabe, ang lakas niya guys. Ito yung bagong NS 400 nila. Ay. Alright. So umulan na. Tapos na ang aming test drive. Akit na kami sa taas para mag-lunch. Alright guys, so time check, it's 1:47 in the afternoon. Medyo hindi tayo nakapag-video sa loob ng Tri-Motors kasi hindi nila tayo pinayagan. Pero during test ride, pinayagan naman nila tayo kumuha ng video, kahit konti lang. So yun nga guys, tapos na ang aming agenda. It's all about the new motorcycle of Dibaja na sobrang ganda ng specs guys. Sa price point niya na almost 200,000, may enjoy mo na yung ganong bike. Very nimble, maganda yung power, sobrang gaan, tapos may torque talaga siya.
So yun, alam ko hindi pa ata nila nilalabas sa market, pero soon, once na nilabas na nila sa market yun, for sure madami din kukuha nun. Libre nga din pala yung breakfast namin and lunch doon guys, sobrang dami. So, na-meet nga natin guys yung ibang owners ng KTM. Madami din sila, pero yung president ng club nila and yung mga officers invited din doon sa forum. So soon, hopefully makasama din natin sila. Kasi ang saya pag sama-sama yung mga KTM users KTM lovers Magiging orange lahat ng paligid. Share ko lang din guys, si Bajaj all over the world, sobrang dami na ng countries na gumagamit ng Bajaj. I think it's 100 countries na globally. So hindi ka matatakot na bumili ng Bajaj kasi madaming spare parts, madaming users. So meron kang peace of mind. Yun naman usually reliability, sobrang tagal na ng Bajaj guys. So hindi na natin mako-compare din yan sa iba. Thank you Tri Motors sa ulitin, and also to Sir Ming, shout out. Thank you sa pag-invite sa mga susunod ulit na event ni Tri Motors. Sana kasama pa din kami. Nag-enjoy ako, nasubukan natin yung ibang bikes, especially Bajaj. Yun pala yung tamang pronunciation. So yun lang guys, dito ko na tatapusin ang ating short vlog for today. Kung gusto mo naman yung mga ganitong content, please like, share, and subscribe. Alright guys, see you again for our next vlog. Bye bye.